Sabi pa nga sa'kin ano, rebelde ka ng pamilya. To the point na ano, na sabi sa'kin ng tatay ko ano, "Bahala ka na sa buhay mo, desisyon mo 'yan." What's up mga pinagpala? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, click mo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. Kung meron kang mga opinion, pwede mo rin ilagay yan sa comment section. Ang ginagawa nun, sinasabi mo sa YouTube na gusto mo yung mga ganitong klase ng usapan. At ang ginagawa naman na sa akin, nalalaman ko kung ano pa yung mga gusto mong klase ng usapan. Nung nakapasok ka na sa seminary, meron ka bang mga expectation na na-break? Alam mo yun, parang nung first year mo pa Hmm, lang sa seminary na parang nabasag na yung expectation mo, parang gano'n. Meron ka bang gano'n? oo, meron. Pero bago ako pumunta yan ano, kuwento ko lang din. Kasi siyempre galing ako sa Roman Catholic na family. Oo nga pala. So, ayun, pinaalam ako ng ano, ng pastor ko sa parents ko, ayan. And sabi naman ng pastor ko ano, we still give freedom dun kay Alfred na ano, to pray and decide. And sabi niya ano, "I hope you will be ready as well sa decision ni Alfred." Ayan. And nung naging ready na ako, kasi firm yung ano, eh, yung calling sa'kin ni God. And May 11, very memorable talaga sa'kin 11. Birthday ko nga March 11. Hmm. So ayun, May 11, sinabi ko na ano, I'll be pursuing ano, becoming a seminary, ayun. Kasi ayun talaga yung kino-call sa'kin ni God instead of going for engineering na gusto ko Ta's, din in the past. ah, And then ayun, nagsabi ka sa parents mo na mag sa seminary ka, na yung family mo ay Roman Roman Catholic Catholic. lang. Okay. Oo. So, ayun, siyempre nag-iyakan. Sabi pa nga sa'kin ano, "Rebelde ka ng pamilya." Oo. To the point na ano, na sabi sa'kin ng tatay ko ano, "Bahala ka na sa buhay mo, desisyon mo 'yan." Tapos ano, pinadala sa'kin lahat ng gamit ko. So, dala-dala ko lahat ng gamit ko, lahat ng damit. So, dun ako tumira sa Santa Mesa. Hmm. And ano, I praise God sa life nung ano, um, friend ko na yun na siya nagke-care of ng ano ko, ng rent ko, pagkain ko araw-araw. Hmm. And ano, I really praise God for his life. Kasi yun yung starting point ng ano, Hmm. for me, being dependent on God. And ano, I know God will restore my relationship sa family ko. And Hmm. amazingly, ayun nga, after May, June, July, August, 4 months, nag-chat sa akin yung mother ko, sabi niya, "Kumusta ka na? Ano, alam namin na nasa mabuti kang kalagayan, wala kang bisyo. Hmm. Uwi ka naman dito sa Laguna." So, ayun, I praise God kasi na-restore nga ni God. And Wow. answering your question na ano, na na-break yung ano ko, yung Expectation. expectation. Ako may expectation ako na ano, na it will not be easy. Ah. Kasi dun pa lang sa camp, ano, binigyan na kami ng expectation din. Pero kung ibabalik ko backwards pa, mga February, nung na-baptize ako, more on ano, aral, ayun yung ano ko, nasa isip ko. Kasi Bible eh. Ah. Aralin mo talaga yung Bible, extensive. Pero nung nandun na ako, hindi eh. Yung aral, malu-learn mo yan kahit nasa bahay ka. Pero yung character, yung Oo. experience for going sa ano, target area mo, Hmm. mag-share ng gospel, make disciples. Ayun yung tinuro ng ano, ng Bible school sa akin. And ano, hindi siya naging easy sa akin kasi bagong Christian lang ako. Yeah. So that's the cause ng ano, ng isang bagong Christian na nag-Bible school. Hmm. Walang experience and hindi pa na disciple ng maigi, hindi pa natututukan. Ayun yung ano, expectation na binrake sa akin ni God. May Dun ano sa ano, ba, Bible school. may factor din ba ng culture shock? May factor na culture shock Kasi siyempre somehow galing ka sa kasi Roman ano, Catholic, ganyan. oo, kasi ano eh, tutok na tutok sa Bible school eh. Oo.
Kasi every week may practical work. Mm. Nag-ministry ka ba? Mm. Nag-prayer meeting ka ba? Nag-Sunday service ka ba? Ah. Ayun, nag-visitation ka ba? Pag sa mga May kids pag sa kids mga ministry ka ba? Ganun. pag sa mga Katoliko, ang term nila doon ano, 'no? Baka lumagpas ka na sa langit niyan, parang gano'n. Oo, yun. Oo. Tapos yun nga, yan pa 'no, yung intensive na study ng Bible, ganyan. Wala namang, I mean, I'm not sure, pero dito sa atin kasi sa Pilipinas parang hindi gano'n ka-valued sa mga Roman Catholic yung Bible, eh, 'di ba? Oo, hindi. Kasi Wala. mas na-challenge ako sa Bible school na talagang mag-read ng Bible. Yeah. Tapos hindi lang siya basta read. Mm. Focus your heart, mind. And na-remember ko nga, kahit na may OT survey ako, may NT survey ako, or Old Testament survey, or New Testament survey, nagbabasa ako sa may jeep. Ayun yung quiet time ko. Mm. Yung quiet time ko maingay. Jeep. Mm. Tapos siksikan, agad. Yeah. Tapos nagbabasa ako nun. Hindi naman malakas. Pero Ah, sabi, bino-voice out ko, verbally yung pag-read ko. Kasi, mas nagle-learn ako kapag naririnig mo. binabasa ko siya verbally. Meron palang mga YouTube videos pa na sinasuggest yung YouTube diyan. Comment mo nga kung nagustuhan mo.